ho sa amin, hindi pa ho to final kasi kino-compute pa ho yung total. Pero most probably ito na ho yung pinakamalapit sa katotohanan na budget ho natin. In-include lang ho namin yung additional na 1% ng person with disability dahil ho yun yung pledge ko bilang konsihal na paghihiwalayin ho natin yung budget ng senior sa budget ng PWD. So yung source of fund po natin, RPT, 18,679,000. Ang ating national tax allocation ho natin o yung ating internal revenue allotment ay 84,931,000. Meron ho tayong kailangan pagtulungan ngayon kasi meron tayong mga kaso ng boundary dispute na pwede ho nating pagtulungan. For example, sa NAPICO, nung nahiwalay ho yung NAPICO, almost 6 million ho ang nawawala ho sa ating IRA o yung NTA ho natin. Na ngayon ho ay binuo ho namin, na mapapansin ho ninyo, di ba, binuo ho namin yung mga kapitan. Meron ho kayo nakita meeting ng mga kapitan. Ang purpose ho nun, bakit nagsasama-sama kaming mga kapitan ay dahil ho gusto ho namin ipaglaban yung ating mga teritoryo. Meron ho tayong nawawalang 6 million annually simula noong 1997 sa NAPICO. Meron ho tayong mawawala na 18 million doon naman po sa boundary ng Bridgetown pati Park Links sa Rosario at yung doon ho sa DMCI na 1.8 million dahil ho kinuha ho siya ng Barangay Rosario. Ang Manggahan ho kasi ay part ng Barangay Rosario before. So yung mga mother title talaga ng barangay natin Rosario. Pero noong 1959 meron ho tayong creation ng barangay. Yun ho yung pinaglalaban natin na dapat hiwalay na ho talaga tayo doon sa kanila. So ang ating mga mandatory total ho ng ating budget for this year, most probably nandyan na ho nagre-range ho yan, 105 million to 108 million. Tataas lang ho yan, onting diferensya lang ho. So ang atin hong mandatory budget ay Community Development Fund. Ito ho yung ibig sabihin ho ng mga mandatory, tinatakda po ito ng batas. 20%, 16,986,000. Gender and Development o yung GAD, 5%, 5,240,000. DRR, 5%, 5,240 million. Sangguniang Kabataan, 10%, 10,480,000. And then yung elderly fund natin, pati PWD natin, na take 1,048,000. Ang expenditures ho natin, malaki ho, patungkol ho dun sa PS. Nakabase ho to dun sa 2022 budget, 54 million. Ang ating MOEE o yung Maintenance and Other Operating Expenditures naman ho ay 31 million. Mandatory and statutory obligation ay 9 million and then capital outlay ay 1 million. So yan ho yung, ito na ho yung tinitingnan ho namin na pinakamalapit na budget ho natin. Kasi after ho nito, kukunpi naman ho natin yung Barangay Development Council para ho ayusin itong mga budget at yung mga output na lalabas ho sa atin. So yan ho ang budget ng Manggahan. Ang budget ng Manggahan ngayon ay hindi lang ginagawa ng kapitan, kundi gagawin natin lahat. Maraming salamat po. Dito sa Pasig, dati ang ginagawa, appoint lang compliance. Pero yung functionality naramdaman natin unti-unti. Perfect na ba? Hindi pa. Hindi pa ganun ka-perfect. Pero at least tinatry natin na ma-introduce yung participation ng mga civil society organization dito sa atin sa lungsod ng Pasig. At hindi lang dapat sa Pasig siya nagaganap. Gusto rin natin na maganap rin siya dito sa Manggahan. Kaya merong kinuha si Mayor Vico na 5 barangays at isa dito ang Manggahan. Manggahan, Santolan, San Miguel, Capitolio, and Santo Tomas para i-pilot yung CSO People's Participation. So, next, ito yung mga ginagawa namin noon. Accreditation siya and recognition. Bakit may accreditation? Bakit may recognition? During our technical working group doon sa city, pinag-usapan namin, yun bang mga registered lamang sa DSUD, HLURB, SEC, NAPSI,
NYC, CDO, LTFRB. Ito lang ba yung dapat nating kilalanin? Ito lang ba yung dapat nating bigyan ng espasyo sa gobyerno? Sabi namin, hindi dapat. Paano yung PTA? Hindi naman sila registered eh. Paano yung mga Zumba? Hindi naman sila registered. Ibig sabihin, yung mga accredited, binigyan namin sila ng yun naman yung target talaga ng batas. Pero binigyan rin natin ng punto yung mga recognized, yung mga informal organization na meron silang espasyo sa Pasig City. At ganun rin yung i-adapt natin sa Manggahan. Na hindi lang yung mga formal organization ang kikilalanin natin, kundi even yung mga non-formal, yung mga hindi registered na mga organization sa national government ay kikilalanin rin natin dito at tutulungan natin na baka pwede unti-unti mag-sec-registered kayo, mag-file kayo ng inyong accreditation sa city, accreditation sa iba-ibang opisina. Kasi yung accreditation na ito sa national government ang nagbibigay ng legal entity sa ating mga organization. At gusto natin na mabawasan yung mga fly-by-night organization, yung bubuo ng organisasyon tuwing may eleksyon, tapos pagkatapos ng eleksyon, wala na. Pero ngayon dahil mag-e-election na naman next year, meron na naman mga nagsusulputan, marites ng ganitong lugar, even yung mga kanto, ganito ladies, ang daming na mga napubuong organisasyon pag mag-e-election, pati magpapasko. Dahil gagamitin nila yung organization sa solicitation. After nung yun, makita mo whole year, wala naman silang activity. Gusto natin ngayon ma-guide. Kasi ang hinahanap ninyo, nandun na yung willingness eh. Nagbuo na kayo ng organization eh. E di mag-volunteer tayo, magtulungan tayo dito sa Manggahan para yung organization nyo, hindi kayo maging fly-by-night. Hindi lang yung mabubuo lang dahil may solicitation, kundi mabubuo siya dahil meron mga problema na kailangan nating i-address. Next. So, ayan mga ginagawa. CSO Assembly, simula ng 2019 hanggang ngayon. Orientation ng role and function ng mga local special bodies. Dadako rin tayo doon sa ano ba yung mga roles and function ng mga BBIs, yung mga barangay-based institution o yung mga barangay special bodies. Ano yung trabaho ng Barangay Anti-Drug Abuse Council? Ano ang trabaho ng Barangay School Board? Ano ang trabaho ng Barangay Health Board? Sino-sino to? Ganon. Malalaman natin yung mga function and responsibility na yan. Pero hindi pa ngayon. Uunti-untiin natin dahil itong CSO empowerment program natin ay it's a process. Hindi siya ngayon lang tayo makikita-kita, after nito wala na. Next. Mga capacity building, tinuturuan kung paano mag-create ng project proposal, kung may problema about dun sa kanal doon sa C2, ano ang gagawin, titingnan yung elevation, may mga ganun mga technical. So yan ho yung mga capability building ho. Next. Gusto natin kasi na magsasama tayo, hindi lang pag may swimming kayo. Gusto namin na magkasama tayo kahit hindi. Yun naman yung realidad. Aminin natin. Lalapit tayo sa barangay kasi meron kaming swimming. Ang swimming nga ngayon, nagbago ng pangalan eh. Team building. Ay nung nakaraan team building. Ngayon, nag-iiba na naman ang pangalan. Year-end assembly. Year-end evaluation. O, diba? At least nag-i-evolve yung ating swimming. Pero yung totoo ba ito? Nag-i-evaluate pa talaga kayo? Yun yung gagawin natin. Tuturuan naman namin kayo ng mga template. Mga one-page na template para ma-evaluate kayo. Sabi ni Sir Doy sa akin, palagi pag kami nag-uusap-usap evaluation namin, things to stop, ano yung mga kailangan itigil, things to start, ano yung mga kailangan umpisahan, at things to continue, ano yung mga best practices na ginagawa ninyo doon sa inyong organization. CSO accountability. Itong CSO accountability, tinitrain yung mga CSO para maging observer doon sa back. Walang ganito sa ibang lugar.
May observer, tinitingnan, pwede kayong mag-question doon sa Bids and Award Committee, doon sa procurement process. Pwede kayong magtanong, bakit manipis yung tela? Ang nakalagay dito ay ganito, pagdating doon ay hindi naman nadi-deliver. Yan yung ginagawa na sa city, na gusto rin natin may observer rin tayo. Pero ang moral lesson namin sa city, ito yung na-obserbahan natin. Si Laureta, asan si Laureta? Taas ang kamay. Yan, isa yan sa observer natin sa city. Ang isa sa napansin natin, dahil sa kagustuhan ni Mayor Pico ng transparent, ng malinis, ng maayos na paggagasta, nasasuffer yung responsiveness. For example, sa PCGH, yung mga gamot, yun yung ibabalansin natin ngayon. Kasi mayroon na tayong lesson sa city. Yun yung ibabalansin naman natin ngayon dito sa barangay. Next, mga consultation, mga konsultahang CSO, pupunta ka pa ng Congress dahil meron kayong hindi kayang sagutin ng city government yung problema patungkol sa usapin ng lupa, ang may-ari pala ay national government, mga ganong konsultahan. Pupunta kayo sa mga iba-ibang ahensya para mag-lobby. Lobbying, it's a process kung paano natin mai-impluwensyahan yung mga opisinang to para makatulong tayo doon sa inyong need, doon sa inyong mga organization. Next. Ayan, mapapansin ninyo, sa city, meron kami mga ganito, yung background na yan. Yan yung makikita ninyo dyan sa paligid. Meron kayong makikita na mga activity, project activity na gawa ng mga department head ng barangay. Pero may makikita rin kayong mga amount dyan sa paligid. So, yan yung kukomentan ninyo mamaya. Baka meron kayong mga punto na mas mapaganda pa yung mga activity, programs, and project. Baka meron kayong mas gustong proyekto. Ilalagay ninyo yan dun sa meta card. Each meta card, isang topic, isa lang na topic ang ilalagay ninyo. Next. So, ito yung gagawin nyo mamaya. Iikot kayo. So, ganyan rin yung ginagawa namin sa city budget. Next. At ang maganda dito, dito sa ginagawa sa city, even yung mga department head, si Engineer Arta, head ng engineering, si Ma'am LV, head ng HR, si Ma'am Aida, head ng Picadao, head ng DSWD, si Ma'am Tess Briones, sila yung nag-e-explain kung ano yung mga development sector. Mamaya, ganun rin yung gagawin natin. Yung mga department head natin sa barangay, mag-i-explain sila. At kung may question kayo, doon yung pwedeng itanong. Yan. Next. So, nakita ninyo yung level na nandun yung department head, tapos nandyan yung mga city official, tapos nandun yung CSO. Ganun rin tayo ngayon. Nandito yung mga barangay department head, nandyan ang mga CSO, mamaya nandito rin yung mga elected barangay officials natin kasi ito turn over naman natin doon sa pagkukonvene ng Barangay Development Council. Next. Ito yung palaging tinuturo sa amin ni Sir Doy, yung bibingka approach. Yung bibingka approach, paano siya niluluto? Mainit sa taas, mainit sa baba, para lutong-luto yung bibingka. Yung nasa itaas, ito yung mga department head. Ito yung mga elected barangay officials natin. Sila yung mga nagsusupply ng services, nagsusupply ng pondo. Sila yung decision makers. Pero yung nasa baba, ito yung mga CSO natin, na gusto natin, magsasalubong sila para maging bibingka approach yung gagawin nating strategy dito sa Barangay Manggahan. Nagpa-participate yung mga CSO sa baba, nagpa-participate rin yung mga department head, barangay official sa taas. Next. So, ito na yung, after nyan, so CSO in City Development Council, kukonvene mo yung Barangay Development Council kung saan yung mga department head, yung mga kapitan, yung mga CSO at yung mga elected official ay nagsasama-sama sa lungsod ng Pasig para aprubahan yung mga budget natin. At yun rin yung gusto natin sa Barangay Manggahan. Nandyan yung mga department head, nandyan yung CSO, nandyan yung Barangay Council para aprubahan natin yung ating budget.
So meron rin tayong CSO Academy, tinuturuan naman sila ng basic, may mga klase-klase yan. Nandyan si Angeline na isang facilitator natin sa CSO Academy. So, ang ginagawa nila ay merong batch, tinuturuan, may klase, lecture style, at magpo-prototype sila ng isang project, pupunta sila sa community para kung ano yung napag-aralan nila na basic public management at yung kanilang project proposal ay mai-apply naman nila doon sa community. Next, mga activity proposal, capability building. Next, yan. Ito yung ginagawa namin ngayon, structure, system, style, staff, skills, at strategy. Pero wag natin kalimutan yung shared values natin kung bakit ba tayo nagsasama-sama ngayon. Yung participation, accountability, responsiveness, transparency, and inclusiveness. Next. So ito naman yung mamayang i-explain namin sa inyo kung bakit namin kayo bibigyan ng colored sticker dots. Pag na-identify na natin yung mga problems, na-identify na natin yung mga solutions, bibigyan naman namin kayo ng colored sticker dots para bumoto kung ano yung gusto ninyo na important, highly important para sa inyo na mga output, mga inputs na highly important at yung mga highly urgent na mga inputs sa inyo. Next. Sa city, merong City Development Council. Sa barangay, merong Barangay Development Council. Sa city, merong City Health Board. Ang barangay ay nag-create ng Barangay Health Board composed of the three major health center natin, St. Cristiana and PDMC dito sa barangay. Napapasukan natin ng CSO. Hindi lang kasi pwedeng yung mga health center ang kasama doon sa health board natin, kundi lalagyan rin natin sila ng health board. Si Ma'am Mel ay kasama sa health board ng city natin. Ang daming mga sumali na doon sa city natin na nandito na sa Barangay Manggahan eh. So meron na tayong, hindi na tayo mag-uumpisa sa zero. Yan. Local School Board, Barangay Peace and Order and Public Safety Committee, Barangay Youth and Children Council, Barangay Anti-Drug Abuse Council, Manggahan Senior Citizens Committee. Ngayon, kaka-inform lang sa amin, mayroong binabang ordinansa about sa Council on Elderly. So, pagsasama-samahin natin yung tatlong senior citizen natin, Green Park, Green Park, Manggahan Proper, and then Pico. Council for the Protection of Children, next. Barangay Nutrition Committee, Estero Task Force, Ecological Solid Waste, Council for Women Empowerment, Barangay Committee ng GAD, Solo Parent, nandyan si Ma'am Irene, Manggahan Council for Disability, nandyan si Sir Cyrus, at yung nadagdag, etong mga to, usually mga mga compliance, ibig sabihin mga nire-required kami na dapat mag-create kami ng ganyan. Pero sa Manggahan, meron kaming kabubuo lang na kakaiba sa lahat, yung Barangay Interfaith Advisory Committee. Ito ay composed ng iba-ibang religion sa Manggahan. Binuo namin kasi ang call ko sa kanila, mga pastor, mga pare, tulungan ninyo kami sa Manggahan. Hindi namin kakayanin yung mga problema ng Manggahan. Tulungan po ninyo kami, ayusin po natin yung mga usapin patungkol po sa lupon, sa PAUSI, sa BCPC, sa drug surrenderies, at iba pa. Next. Yun ho. So maraming salamat ho. At alam kong magiging productive ang ating araw ngayon. Ginagawa ho namin to dahil gusto ho namin na maging bukas sa inyo. Alam natin kung ano yung nangyari sa ating barangay. Ito ho ang pagkakataon para baguhin ho natin yung imahe ng barangay natin. Hindi ho natin, kung mapapansin ninyo, may mga kaganapan na politika, pero kung hindi ho natin babaguhin yung sistema, magpapatuloy ho yung ganong kalaharan at ayaw naman natin mangyari yun ngayon sa atin. So sila ho ay mga biktima rin na talidon sa sistema. Kaya ngayon pa lang, unti-unti, kinokorek ho natin at gusto ho namin hindi lang ho kayo maging benepisyaryo
ng Manggahan. Gusto ho namin kayong maging kapartner namin. Hindi ho namin kayong tinitingnan bilang kalaban ngayon sa Manggahan. Tinitingnan namin kayo bilang kakampi. At sana yung pagtingin namin bilang kakampi ho sa inyo ay mag-create ho tayo ng mga mekanismo para maging maganda ho yung samahan ho natin. Maraming salamat ho at mabuhay ho ang Manggahan. Morning, Kap. Kamusta po itong ginagawang budget consultation dito sa barangay niyo? Ngayon ho ay it's a part of the CSO empowerment. Gusto ho natin na ang mga CSO sa Manggahan ay hindi lang ho maging benepisyaryo ng Barangay Manggahan, kundi maging kapartner rin namin sila sa paggogobyerno dito sa Manggahan. Ngayong araw na to, ipe-present ho namin yung budget ng Manggahan. Saan ho ba yung nanggagaling yung pondo ng Manggahan? Ano ho ba yung mga programs na meron po tayo ngayon na pinopropose namin. Meron hong proseso kung saan kukonsultahin ho sila. Ano ho yung gusto ninyo? Ano ho yung ayaw ninyo? Kukonsultahin rin ho sila din sa mga problema para ma-priority ho natin sila. So meron ho tayong kasama ngayon si Sir Doy Romero. Siya po yung boss ko po sa Ateneo School of Government na tutulungan po tayo para maiproseso ho yung ating budget consultation dito ho sa Barangay Manggahan. Naniniwala ho tayo na ang pondo ho ng mamamayan ay hindi lang dapat pinapamahalaan ng kapitan, kundi dapat ho kasama rin ho yung mga CSO, mga iba-ibang organisasyon, kasama rin ho yung mga department heads namin ng barangay. So, department heads, CSO, mga iba-ibang organization, kami ho ngayon ang gagawa ng budget ng Manggahan para maipasa ho ng March sa City Council. Ito ba yung nakauna-unahan na ginawa dito sa barangay nyo, itong gantong budget na consultation? First time, ayon ho dun sa mga tao, first time daw nilang makaranas na nilalahad ho namin bukas kung magkano ho yung budget ng Manggahan, saan ho ito nagmumula, ano ho itong mga proyekto na pinopropose namin, at pwede ho silang mag-comment kung gusto nila o ayaw nila. Pwede ho sila magbigay ng kanilang mga suggestion. Kapag yung bang budget ng barangay, magkano ba? Yearly po ba yan? Yearly ho, nagbabago-bago. Depende ho dun sa share ng RPT, pati ng National Tax Allocation. Ang budget ng Manggahan ho ngayon ay 105 million. Isa ho kami sa pinakamalaki na budget ho ngayon ng buong Pasig. At gusto ho natin na sa proseso ho na ginawa ho namin mga barangay council, pati yung department head, gawa na ho kasi yung budget namin ilalahat na ho namin sa kanila yung budget ho ng Manggahan. Ang mga CSO ho ay mag-identify kung gusto ho nila itong mga programang to. Meron ho ba silang masasuggest pa na ibang mga programa na dapat natin ma-prioritize? Ano po yun ang pinaka-prioritize nyo mga project dito sa barangay? So sa ngayon ho, meron hong 6 na development sectors: institutional, environmental, economics, infrastructure, security, at ano pa ba yung isa? Social services. So yung 6 na yon ay meron hong mga kanya-kanyang prioritize na mga program. Pero ang isa ho doon sa major program na isinusulong ho namin ngayon ay ma-institutionalize na yung 4 na barangay hall sa Manggahan, kung saan mapapansin ho ninyo bukas na yung sa Green Park, bukas na yung sa Napico, yung sa Karangalan na lang ho yung inaayos namin para official ho unti-unti mailapit na namin yung barangay governance doon sa 4 na lugar ng Manggahan. Baka may gusto mo ilagay? Yes ho, ito hong pamamaraan na to ay pagpapakita lang ho na gusto ho naming maging bukas, transparent sa aming constituents. Hindi naman ho lingid sa inyong kaalaman yung mga nangyari sa ating barangay. Kaya ito ho yung pagkakataon ho para umpisahan ho natin na maganda yung programa ng ating barangay. Ang pondo ho ng barangay ay dapat minamanage hindi lang ho ng mga kapitan at ng barangay council. Dapat ho meron rin ho tayong mga partisipasyon. Ang pananagutan ho ay hindi lang ho nakasalalay sa amin. Nakasalalay ho ito sa bawat mamamayan ng Barangay Manggahan. Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.